Magandang araw pare. Eto na naman na maglolon yung hindi naman magkalahi. For today's video pare, pupunta tayo ngayon sa siguro kahit sinong tanungin mong OFW na nandito sa Japan. Ang isa sa mga pinakamasayang araw bukod sa pagtanggap ng sweldo ay yung lugar na pupuntahan natin ngayon. Yung lugar na halos lahat kami dito basta nakarating dyan kahit wala kaming pera. Masaya na kami, makapasok lang kami dyan. Siguro alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Pupunta tayo ng 2nd Street. Mga bilihan ng mga lumang gamit dito sa Japan. Ito yung mga pinakasikat na marami namang second hand shop dito sa Japan. Pero yung 2nd Street ang isa sa pinakasikat sa buong Japan. Dahil sila may mga pinakamagagandang item, mga branded items na mga halos bago pa. At mga talagang quality naman. At ang presyo nila pasok naman. May mga bagay na mabibili ka na talagang maganda. Meron namang bagay din na medyo dikit na rin yung presyo doon sa mga original na presyo nila pag binili mo ng bago. Actually ngayon sana wala akong balak umalis ng bahay. Kasi gusto ko lang sana nga magpahinga dahil medyo masakit nga yung likod ko. Kaya gusto ko rin magpunta ng second hand shop ngayon. Kasi nagulat ako, nag-BP ako kagabi. Nagulat ako sa reading ng BP ko. Umabot ako ng 150 over halos 100 na, over 99 ang aking blood pressure kagabi. So naisip ko siguro dahil yan sa mga pinagkakain ko dito mga nakaraang araw na natatamad ako magluto ng pagkain na medyo masustansya, alam mo na. Madalas na ulam ko ay mga prito-prito na pagkain. Kaya siguro isang factor na rin yan bakit medyo tumaas yung aking blood pressure. Anyway, yun nga sinasabi ko, pupunta tayo mga second hand shop para maghanap ng air fryer. Ayan, may patay na hayop sa kalsada kaya pala nagkakagulo yung mga karas. Ayun. Ayun, yun nga, malalaman mo kagad malayo pa lang kasi yung mga karas, yung mga crow, may nagkakaguluhan na, kinakain na nila. So sa dami ng karas dito, ng uwak, mamaya lang pagdaan natin ulit dito, buto-buto na lang yun, wala ka nang makikita doon. Nandito na tayo ngayon sa Chitose proper. Ayun, may mga naglalanding na aeroplano. Kasi sa kaliwa ko, yan ay yung Chitose International Airport. So, ibig sabihin, mga 10 minutes away na lang tayo doon sa mismong sentro ng Chitose City. Nandun na lahat ng mga pamilihan na kailangan nating puntahan. At pupunta ka ng Hokkaido. Dito ang lapag ng mga flight ng Cebu Pacific at ngayon meron na ring PAL flight. Dito na ang lapag nila, direkta. So from dito sa Chitose Airport, papunta doon sa sentro, siguro mga around kulang pa lang 10 minutes. Nandun na tayo sa sentro ng Chitose, kung saan nandun na lahat halos ng mga pamilihan na kailangan nating puntahan. Para nandito na tayo ngayon sa Central Chitose. Kasi nandito na sa kanan ko, makikita niyo yung Chitose Eki Station o yung Chitose Train Station. Yan, nalampasan na natin ng konti yung train station, yung Chitose Eki Station. Madalas naman dito sa Japan, pagka kung nasaan yung main train station, nandyan yung sentro ng syudad. Dito, madalas ang mga mall, libre ang mga parking, walang bayad. Okay, park na kami. Ganito ang itsura. Ayan, pamilihan, Ion Mall. Naman, daming pagkain. Sunday ngayon, linggo ngayon, kaya maraming namimiling mga Japanese, mga matatandang Japanese, mga babae. Pero wag natin silang i-video. Kakahiya naman. Ayun na lang natin si Tatang. Swerte naman stop toy. Ganda ng higaan niya. Ganito ang itsura ng food court. Hindi siya ganun kalaki. Ito, Jindak. Isa sa masarap na takoyaki. Yan, Jindak. Food court nila, para ka rin kumakain. Kami mga dining area ng food court. Sa totoo lang, minsan, hindi kami magkasundo ni Tatang kung saan kakain. Oo, daijoubu desu na. Kasi,
Siyempre ako, wala din naman na ako mapili sa pagkain. Oo. Toh, 2人ですぐ入れるね。Ito, isa sa mga gusto namin kinakainan din. Ito pa, Chinese restaurant yan eh, Osho. Go ba? 大丈夫? 大丈夫? Matsu. Ba ng pila doon sa Osho. Balik kami dito sa food court. Magyayakisoba na lang kami. Yun ang gusto niyang kainin. Ngayon, isang yakisoba, tapos umorder ako nitong isang Sanuki-go para may pansit, saka may kanin. Okay. Siyempre, pag ganito yung lumalabas kami, tatanungin niya ako kung gusto kong kainin. Siyempre, siya rin tinatanong ko kung anong gusto niyang kainin dahil siya naman nagbabayad, hindi naman ako. Minsan, nakikipag-unahan ako magbayad, sumasama ang loob. Kasi, dito kasi, pagka ganyang may mga edad, ayaw na ayaw nila na nililibre sila. So, syempre, minsan pabor sa atin. Pero, pag lagi-lagi, nakakahiya. Kaya kung anong gusto niyang kainin, minsan mga Japanese na pagkain, yun na lang din kinakain ko. Masarap naman kahit ano, kinakakait na ito nga, araw-araw kumakain na ako. Third na to, memorable sa akin, yung McDonald's na yan. Kasi 11 years ago, nung bagong dating ako dito, 3 buwan, tatandaan kita siguro 3 buwan o mga 4 na buwan bago ako nakakain ng McDonald's ulit. At yung unang-unang McDonald's ko sa Japan, dyan ko kinain, sa McDonald's na yan. May picture pa ako nun eh. Bilis ng panahon, ano? 11 years. Parang hindi ko masyadong naramdaman. Nakakalabing 1 taon na pala ako dito. Kasi may mga bata, mga bata pa yan, mga high school student. Ayun mo. Dito kasi kanya-kanyang ligpit ng mga pinagkainan. Kaya hindi nila masyadong kailangan ng staff dito na nagbabasa out ng mga pagkain. Yan, ganyan. Kanya-kanyang linis, kanya-kanyang punas. May mga water station din dito na nandun. May mga pamunas din na pwede mong kuhanin. Tulad nito. Ito, may mga tablecloth dito na ganito na pwede mong gamitin. Punas mo dito sa table. Yan. Ganyan. Kaya napapanatiling malinis. Hindi naman yung sahig. Halos wala kang makitang natatapon na pagkain. Kakaingit ano? Totoo lang. Totoo lang. Masarap umuwi ng Pilipinas pagka siguro ganito na yung sitwasyon sa atin. Pero syempre kahit ano pa man, uuwi rin naman tayo dahil nandun yung mga pamilya natin. Darating din yung panahon na talagang babalik na natin, kailangan na natin bumalik ng Pilipinas. So ngayon, nantay lang namin yung order namin pagkain dyan. Yakisoba, may kanin na. Pick up na, kanya-kanyang pick up. Ang bansang pansit ng Japan, yakisoba. Daimasu. Tisoli yung ating pinagkainan. Dito may mga kanya-kanyang lagayan. Katulad nito. Ayos na. Tapos na kami kumain. Labas na kami para makataya na siya ng loto niya. Baka sakali si Tatang, baka manalo daw siya. Ikura desu ka? 1,500 yen. Yung isang pack na 10 piraso yata yung laman. 1,500 yen, 1,500 yen. Junyoku, first prize. Kapag ka natsambahan mo, ano ba yan? 100 million yen, Junyoku. So, 1,200 million yen. Yung Junyoku. Ewan ko, tama ba yung sinabi ko? Pero basta, Junyoku. Mapapansin mo, puro matatanda yung bumibili.
Parang libangan na lang din nila dito yan eh. Kasi mga pensyonado naman yung mga yan. Pagka ganyang pensyonado, ang kaligayahan na lang yan. Pagkain. Yan, ganito, makalabas ng konti. Tapos tataya sa ganyan. Basta meron lang silang gawin. Yun na ang buhay ng mga matatanda dito. Tulad ni Tatang. Balik na tayo sa kotse. Yay! Ito na tayo ng second street. Ganap ako ng air fryer. Minsan, sasabihin ko sa sarili ko, yan lang yung kailangan ko, air fryer lang. Pero kapag kami nakita kang wala ka namang kabalak-balak bilhin pero mura, wala magagawa. Kaya kang bilhin. Kaya balik na sa kotse. Ganyan na nagiging itsura ng mga kalsada. Pagka ganitong uminit ng konti, syempre malulusaw yung yelo. Parang ang dumi-dumi ng mga bangketa, di ba? Pero saglit lang yan. Kasi pagka uminit ng mga 2, 3, isang linggo mo na, ubus na yung yelo na yan, malinis na yan. Ayan na, paglagpas ng stoplight, wala, inabot pa tayo. Paglagpas ng stoplight, nandyan na yung unang second hand shop, yung Nandemo o Big Band. Okay, first stop, Nandemo Recycle. Yush. Okay, yush. Pasok tayo. So yung mga dito sa baba kasi mga madalas damit, mga bags, maleta, relo. Dito sa second floor nandito yung mga electrical gadgets, electrical items, mga appliances nandito sa taas. Diretso na tayo dun sa pakay natin para hindi sayang yung oras. Correct. Magic Fryer, Labuono, Nissan, meron ito, Magic Power, Nissan, Happyaki, 3,300 yen. Dito, bago ka bumili, ang diskarte, kailangan check mo muna yung presyo sa Amazon. Check muna natin yung presyo sa Amazon kung magkano. So ito, Labuono, chinek ko sa Amazon yung presyo, 11,000 yen pa siya, yung bago niya. Dito, 2,800, parang 3,000 yen kasama tax. Ang problema lang, ayoko yung sukat niya, yung shape niya kasi pabilog. Mas gusto ko yung square eh. Pero at least meron na tayo. Dalawa meron dito. Ito pang isa. Pre-fryer, 3,300, so mga 3,500 yen ito. So at least meron na tayo na nakita. Punta tayo ng second street pa ulit para makahanap tayo ng isa pa. Pagka wala, pwede na to. Pampakuha na to. Tara, hindi pa tayo. Ikutin natin saglit. Dito sa mga bilihan ng ito yung mga lumang appliances. Ito yung mga sopan. Mahal naman ito, grabe. 8 lapad. Meron dito. Butang mahal. Minsan nakakagulat na rin mga presyo dito. Hindi katulad dati, siguro mga 5 years ago. Ang mga presyo nito mga to, mabababa pa, hindi ganyan kamamahal. Ngayon, sa dami ng bumibili at naghahanap ngayon ng mga second hand na gamit dito sa Japan, lalo sa mga foreigner na katulad namin na nandito, ang dami talagang bumibili. Eto, pag mura ka, bibiling kita. Mahal. Parang sliding, parang ang tawag doon, nilagay ng mga stock ng pagkain. Maganda saan to, kaya lang mahal pa. 3,000. Oh, yan. 3,800. Tara, ikot pa tayo. Ito yung mga bilihan ng relo. Magkano pa? Meron akong hinahanap na Seiko eh, yung limited edition na one piece. Kasi pinapahanap ako ng anak ko. Bago, wala nang mapili kasi limited nga, out of stock. So baka dito sa mga second hand shop,
Makachamba tayo na. Lalo. Ito yung mga wallets, mga bags. Tsaka na tayo umikot dito na matindi pagka tayo lang mag-isa. Kasi pagka ganitong kasama ko si Tatang, nakakahiya mag-ikot na mag-ikot. Kasi sa ganito wala naman siyang bibilihin. Okay, lipat tayo, lipat. Second street na tayo. Lipat tayo ng venue. Pero at least may nakita tayo dito, 3,000 yen. Hindi na masama. Pwede na yun. Abunay na. Yan ay kara. Yan ang problema. Pagka tatawid kang ganyan, yan. Lalabas ako sa main road. Mataas yung yelo sa bangketa, hindi mo makita kung may parating. Asa. So mula dito sa Big Band, nandem mo, wala pang 500 meters. Nandito ka na sa second street. Ayan, nakikita ko na sa unahan, sa left side. Diba? Tataas ng yelo sa bangketa. Kaya pagka palabas ka, hindi mo makikita kung may parating na sasakyan o wala. Okay. Tara, asok tayo. Yay! Dito sa baba, kita mo kagad yung mga appliances. Bad trip. Mukhang wala dito. Ito lang yung mga stock nila ng ano, maliit lang section na. Maliit kasi itong second street na to. Konti lang nung ito, mga microwave oven. Meron dito. Oven toaster. Rice cooker. Pero walang air fryer. Kurawa? Ay, ne. Wala. Wala dito. Lipat tayo, lipat. Wala. Yun na lang ang bilhin natin. Yung nandun sa Big Band. Balikan na natin. Para hindi na tayo masyadong gabihin. Hapunin. Makauwi na tayo agad. Ito na ako. Ito na lang. Pwede na to. Kagandahan lang dito. Pwede natin subukan to ng ilang gamit. Tapos, pwede mo siyang isole ng mga 3 hanggang 6 months. Pwede mo siyang isole. Kung hindi ka satisfied, basta walang sira, pwede mo siyang ibalik. So, okay na sa atin to. 3,080. 3,000 yen. 3,080 yen. So, nasa mga around 1,400 yen. Pwede na. Kasi dito, may nakita ako, pwede ka mag-bake. Pwede ka rin mag-lechon ng manok. Ay, minsan nakakabili tayo ng isang buong manok. So, tatry natin gumawa ng isang buong lechong manok. Okay, excited na. Tara, pwede na to. Ay, sinsan. はい、失礼いたします。当店の会員証をお持ちじゃないですか。何はい、失礼いたしました。クーポン券はお持ちじゃないですか。何ですか？クーポン券はお持ちじゃないですか。ないです。はい、失礼いたしました。一点で3080円になります。 3,080円。はい、そうです。保証ありますか？これ。一年保そうです。家電なので1年保証あります。あ、1年。 1年です。なんかあったら使える。So, 1 year pala yung warranty niya. Pagka nagkaroon ng problema, 1 year, pwede mo siya ibalik. お釣り20円のお返しとレシートと保証書が入ってあります。Kailangan huwag nila wala yung mga resibo. It's important. So, okay na. Mabibinyagan natin ito mamaya. Subukan na natin agad. Sige, vlog pa more. Dito ko natatapusin ang video na to dahil hirap na ako. Bye-bye!